Magandang araw sa lahat ng maginoong magmamano. Nung pinag-usapan natin yung Boy-Diaz feeding system na 1144, ito nga yung 1 part na whole corn, 1 part na royal concentrate, 4 parts na pellets, at 4 parts na soaked oats. Dumami ang inquiries sa feeds and feeding systems. Personally, ang tingin ko dyan, kailangan merong feeding by objectives. Kung meron tayong management by objectives, breeding by objectives, nabanggit ko na ito dati, na kung objective mo sa breeding ay commercial, kailang gwapo yung mga manok mo, gaya ng sweater. Kung objective mo sa breeding ay pansariling laban, syempre, yung winning lines mo ang gamitin mo. Kahit ano pang itsura niyan. Kahit pangit yan, basta nananalo, okay lang. Kasi objective mo, maglaban. Okay, sa feeding by objectives, alamin natin ano ang pangangailangan ng manok pag ito ay breeding season. Ano ang pangangailangan ng sisiw? Ano ang pangangailangan pag nasa range? At anong requirements pag sila ay nilalaban o kung sila ay for maintenance o kung sila ay molting. Nakita ng excellence ang pangangailangan na ito ng ating mga sabong aficionados. Kaya maglalabas ang excellence ng super legend na feeds para ma-address ang pangangailangan ng ating mga kaibigan sa larangan ng sabong. Halimbawa sa ngayon, tayo ay naglalaban. Ano ang objective natin? Para mas magandang illustration, kung kayo ay nag-aalaga ng broiler, ito yung kinakain natin. Ang objective natin ay magkaroon ng broiler na heaviest weight at the shortest time possible. So bigyan mo sila ng high density na feeds, high protein, high energy para mabilis lumaki, mabilis bumigat. Nung araw nga 45 days ang tawag natin dyan. Ngayon nga, 28 to 30 days hinaharvest na. Kung minsan 25 days pa. Kasi nga, yun ang objective natin. Genetics and feeding systems, nakukuha natin yung mabigat na timbang at the shortest possible time. Sa panlaban, hindi ubra ng ganon. Na bibigyan mo ng high-density feeds para bumigat at the shortest possible time. Ang objective natin sa panlaban ay yung lightest na weight, pinakamagaan na timbang kung saan siya pinakamagaling. At hindi tayo nagmamadali. Yan ay ine-extend natin para unti-unti na develop yung manok na yan. Halimbawa sa stud, hindi natin pwedeng ilaban as early as 6 or 7 months. Mas gusto natin around 9 months hanggang 9 and a half months. Yun ang peak siguro ng stud. At ang pagpapakain niyan ay hindi siya para pabigatin, kundi kunin mo yung tamang timbang kung saan siya pinakamagaling. Ganon din sa cock. Hindi mo pwedeng pabigatin. Yung lightest weight ang kunin mo kung saan siya pinakamagaling at yun ang i-maintain mo. At ang feeding niyan at feeding system ay depende sa pangangailangan. Ito ang nakita ng excellence kaya maglalabas ng super legend para ma-address yung mga issue na ito. Pinag-uusapan din lang natin ang feeds para sa panlaban. Dito pumapasok yung concern ni Memel Oro tungkol dun sa Daisy mixtures na suggestion ni Emoy Gorgonya nung araw. Ano itong mga Daisy mixtures na ito? Yun ay yung percentage ng protein ng feeds. Pag ang nilalaban daw, sabi ni Emoy ay cock, ang kailangan mong crude protein ay Daisy 6 hanggang Daisy 7. Ibig sabihin, 16 to 17% protein. Pag nilalaban mo ay mga stag naman, hindi bababa sa Daisy 8 hanggang Daisy 9 na crude protein, 18 to 19%. So, papasok dito yung feeding by objectives. Makita mo, pag cock ang ilalaban, hindi mo kailangan ng masyadong mataas na protina. Kahit mga Amerikano, yung cocks nila, yung ginagawa nilang mga feed formula, ang protina nasa 16 to 17% lang. Maski sa Pilipinas, nakikita ko, yun ang sinusunod.
yung paghalo nila ng pellets and grains ay nag-average ng 16 to 17% ang crude protein. Of course, alam natin na at the end of the day, yung amino acids pa rin ang importante doon. But as a general guideline, 16 to 17. Daisy 6, Daisy 7 ang crude protein. Ito yung Daisy mixtures ni M.Y. Gorgonya. Pansinin mo, yung stock naman mas mataas. 18 to 19, Daisy 8, Daisy 9. Dahil yung stock nagde-develop pa ng katawan, kaya kailangan niya ng mas mataas na protina para mag-develop pa ang kanyang mga muscle. Hindi pwede yung masyadong mataas na protina dahil mo-overwork yung kidney. Baka maapektuhan yung overall na kondisyon ng mamanok. Pero kung saan kayo successful, gaya ng sinasabi ko, kung kailangan itaas nyo yung protina para mag-develop mas maraming muscle at effective para sa inyo, gawin nyo lang. Kung kayo naman ay mas komportable na mas marami yung grains sa ipakain nyo para bumaba ang protina, okay lang yon. Kasi pag mas marami ang grains, maganda ang development ng gizzard. Pagdating ng araw ng laban, madaling magtunaw ang manok kasi kaya niyang gilingin kahit anong ipakain mo dahil sanay na siya sa grains or concentrates. Kasama ito sa feeding by objectives na pinag-uusapan natin. Mga kaibigan, malapit na ang breeding season ulit. Siguro itong buwan ng August na ito, nagkukondisyon na tayo ng mga pullets natin na pambreeding natin para sa early bird. Siyempre, yung mga may inahin na nakakumpleto na ng lugon o hindi pa naglulugon at maganda katawan, pwede rin gamitin. Pero as a general rule, mas magandang gamitin natin ang fully feathered na mga pullets natin kaysa yung naglulugon na hens natin. Mas healthy ang may produce nilang mga sisiw. So ano ang objective natin pag tayo ay nagbe-breed? Yung inahin, kailangan huwag magsapola. So ibig sabihin, huwag sobrang pagkain. Dahil pag tumaba yung mga pullets na yan, kokonti lamang yung iitlog dahil mababalot ng taba ang kanilang ovaries, kokonti ang production ng egg follicles. Huwag naman papayat, kasi pag payat naman, yan ay kukulangin ng production ng egg follicles at kokonti ang iitlog. So kailangang balansyado, vitamins and minerals at syempre yung energy protein ratio at yung essential amino acids ay nandun. Ito ang kagandahan sa ngayon dahil marami na rin mga commercial feed mills na gumagawa ng separate na feeds pang breeding para ma-address yung pangangailangan ng ating mga pullets o ating mga inahin. Pati yung kailangan nila sa calcium and phosphorus and vitamin D. Dahil kakaiba ang pagkain ng panlaban doon sa mga inahin or pullets dahil pag nangingitlog, kailangan niya yung mataas na calcium and phosphorus at balansyado na vitamin D para ma-absorb yung calcium and phosphorus. Dito pumapasok yung vitamin A, D, E na ginagamit sa Excellence, Breeder Aid or Breeder ADE. Kasi nga, yung vitamin A ay para healthy yung mga linings ng reproductive tract. Yung vitamin D para sa utilization ng calcium and phosphorus, vitamin E para sa fertility at sa immune system ng ating mga gagamiting mga pullets or hens. So makita nyo, nakikita ng Excellence ang mga ito. Kaya yung kanilang ilalabas na super legend na feed lines, i-address niya yung mga issues na ito. Okay, yung broodcock. Hindi ba iwasan, lalo na pag nakalagay sa pen, na yung pagkain ng inahin, kinakain din ng broodcock. Yung iba, inihiwalay nila yung broodcock. Pero dahil sa very laborious, mas madalas nakasama ang broodcock dun sa breeding pen. So, walang problema yon. Maski mataas ang calcium na kinakain ng broodcock, wala naman masamang epekto dahil yung hindi niya kailangan ay ilalabas din niya sa katawan. Ang masama niyan, pag sumobra ang calcium kasi, baka manigas ang tuhod ng mga broodcock. Yung broodcock kung minsan, naninigas ang tuhod. Nagkakaroon ng tinatawag natin na
mataas na calcium deposits kaya naapektuhan ang kanilang mga joints. Kung iyon ay naobserbahan nyo, medyo ihiwalay nyo yung blood clock nyo. Pero kung walang problema, okay lang na magkasama yan. Mga kaibigan, yung ibang issues tungkol sa feeding by objectives ay pag-uusapan natin sa mga susunod na episodes ng ating programa. Huwag lang kalimutan na mag-like, share, at pindutin ang notification button para lagi kayong updated pag may bagong episode dito sa ating YouTube page na ito. At laging tandaan, sa performance ng ating mga manok, pambreeding man o panlaban, health is always number one.